Tapos kayo pa yung mayabang na, putya nga, sino kang tumatawag sa amin hinayupak? Eh talagang hinayupak kayo, hindi pa kayo nag-explain hanggang ngayon eh. Eh nakakagigil kayo eh. Magkasta pa kayong mayabang, wala kayong ano, ang pupuntahan nyo talaga, down the drain, down the drain. Malapit na akong maniwala na cancer na yan eh, no? Malapit na akong maniwala walang kapag-asang maayos yan. Kaya pagka, konti na lang, kita nyo yung bagyong dadating sa inyong lahat. Babagyuhin kayo. Hindi lang ano eh, category 5 eh. Tapos kayo, bonus. Oh, explican nyo, may bonus ba kayo? Wala. Pinagkatian nyo ba yung 2 billion? Question mark. Pinagkatian nyo ba yung 2 billion? Because you have been silent. No one, not even one, bothered to explain. Sino yung nagde-destabilize? Tao ba? Eh kayo gago gumawa ng sistema. Kayo yung nag-maintain ng sistema. You walked into it, ha? Yung mga bagong congressman tsaka senador, you walked into it, sinabi, ayan, meron ganito, bigyan ka ng pera, 2 million. Ito mga kababayan, mag-iinit ang ulo mo pag narinig mo ng buo ang video na ito. Masira ang araw mo sa ginagawang kabalastugan sa loob ng Kongreso. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Now, kung sa tingin nyo mali yung haka-haka o mali yung sinasabi ng mga tao, napakasimple. Huwag nyong bibirahin yung mga tao. Because right ng mga taong bayan, right namin, right, na dahil sa kami ang pinanggalingan ng kapangyarihan ninyo, dahil sa kami ang nagboto sa inyo, ang nagluklok dyan sa inyo, na yung sweldo ninyo galing din sa taxes, no? Kami, kung kinakailangan namin kumita, trabaho kami, walang ya kayo. Ha? Hinayupak talaga eh, kaya nga hinayupak eh. Tapos kayo pa yung mayabang na, putya nga, sino kang tumatawag sa amin hinayupak? Eh talagang hinayupak kayo, hindi pa kayo nag-explain hanggang ngayon eh. Eh nakakagigil kayo eh. Magkasta pa kayong mayabang, wala kayong ano, ang pupuntahan nyo talaga, down the drain, down the drain. Nakakainit kayo ng ulo. Eh magpapasko na, init ng ulo, nakakainit kayo ng ulo talaga. Sipin nyo. Wala nag-explain eh. O di sige, sabihin nyo, tignan nyo yung ginawa ng isang congressman. No. Nag-certify siya, may resibo. Di gawin ng ganun ang gawin nyo. Senators, lahat kayo mag-clear, certify, resibo, pakita nyo sa tao. Pakita nyo, open your books. Pakita nyo sa COA, let COA be the ones to say na, okay to, may resibo, kompleto. Pero wag nyo kukurapin yung COA. Yan ang hirap eh, yung perception sa inyo, corrupt eh. Babayaran nyo yung COA. Yun yung ang problema dito eh. Alam nyo, malapit na akong maniwala na cancer na yan eh, no? Malapit na akong maniwala walang kapag-asang maayos yan. Kaya pagka, konti na lang, kita nyo yung bagyong dadating sa inyong lahat. Babagyuhin kayo. Hindi lang ano eh, category 5 eh. Because, uusigin kayo. Kung hindi kayo mausig ng konsensya nyo, uusigin kayo ng taong bayan. That is a promise, no? Pinapalipas lang namin yung Pasko. Gusto lang namin, masaya kami. Wala pa kaming Noche Buena. Hayop kayo. Tapos kayo, bonus. Oh, explican nyo, may bonus ba kayo? Wala. Pinagkatian nyo ba yung 2 billion? Question mark. Pinagkatian nyo ba yung 2 billion? Because you have been silent. No one, not even one, bothered to explain. Not even one dared to give the public an explanation. Puso. An explanation na hindi naman ganyan talaga yung ano eh. Kasi marami naman kami nang nagbibigay ng resibo. Mali pa rin. Kasi bakit may magbibigay ng resibo? Bakit merong hindi magbibigay ng resibo? Kasi as far as Resolution 10 is concerned, liquidation, liwanag eh. Liquidation, nakalagay dun. Liquidation by certification. So that opens the door for corruption.
That opens the door sa sindikato. Kayo-kayo, lahat kayo, ganon. That's why maku-question yung institusyon. O, sino nga nagde-destabilize? Tao ba? Kayo gago gumawa ng sistema. Kayo yung nag-maintain ng sistema. You walked into it, ha? Yung mga bagong congressman tsaka senador, you walked into it, sinabi, ayan, meron ganito, bigyan nga ng pera, 2 million, 5 million, 10 million, ewan ko. No? Di pa nabubuksan yung libro eh. O, bigyan ka ng ganito, tapos, kaya pala yung mga Freedom of Information Bill, tagal-tagal na hayop talaga kayo kaya nga, paano? That's why, alam nyo, nabangga ako. Nagbi-build up yung dalawang option, no? Nasabi na iba, military junta na lang. Military junta. Pero mga Pilipino, ang military junta, hindi tayo sigurado sa pwedeng madulot ng pagka-military nakaupo. Kasi it's a group of people na panay general siguro. Kasi syempre, sino gusto may colonel dyan, may captain, may teniente. Hindi, panay general yan, mga bossing panay commander, probably. 4-star, 3-star, 3-star, major service commander, area commander. Siguro kung lalagyan nila sibilyan, sunod-sunuran lang yung sibilyan, military junta nga And then, hawak nila lahat. Tapos nga, baka makurap yun yung problem. Yun yung problem. May 3 nga doon na mayor doon sa Senado noon na they had a chance to stop it. Kahit sila mismo nag-object, pero hindi nag-object. Kaya yung ikaw, kung ikaw, troll ka man, troll ka nga. Tignan nyo yung tatanggap ka ng pera tapos ako yung palilitawin mong gago. No, sinong gago? Di ba ikaw ang gago? Palilitawin mo yung, hindi ko sinabing gusto kong gayahin si Unasan at si Trillanes. In fact, I am so frustrated with Unasan. Sir, sorry sir Colonel Honasan, Senator Honasan. Because, ang daming nasira yung karir ng mga contemporaries ko sumunod sa kanya. Yang kukuruko na yan. Ang daming nasira na karir sa mga sundalo, mga opisyal, ang gaganda ng karir nila. Panay mga foreign trained, panay mga medalyado, sira karir. Kasi nagkudita. Kaya nga Pag niyo isipin, nasira yung karir ko, hindi. Yung akin, choice. In fact, I was a government negotiator, 1989 ko. No? Government negotiator. Doon sa mga hindi nakakalam. Ayan, laki ng utang na loob ng Pilipinas doon sa mga government negotiator when there was a Makati siege. It was my unit, 1st Scout Ranger Regiment. Ayaw ko ng patayan. That's why I have to enter Makati, kaming mga opisyal, General Enrile, 1-star pa lang siya noon. Superintendent siya ng PMA, Captain Pangilinan, Captain Ang, Dudong Paone, si Dick Morales. And then meron kami nakita doon na si General Luga, no? General Luga, retired. Doon kami kita-kita, usap-usap. Alam nyo, isang reason kung bakit umalis sa serbisyo, napunta tayo dito memory lane. Isang reason kaya ako umalis sa serbisyo, because government, the Cory government, did not hold true to their promise, their part of the agreed, excuse me, na mga pointers kung bakit babalik na lang sa barracks yung mga ranger. Walang makukulong. Si Colonel Galvez lang ikukulong. Hanip yan.
Hindi didisband ng Ranger Regiment. Hindi tatapon sa Mindanao yung mga sundalo. Anong ginawa pagkatapos? Tinaya ko yung pangalan ko. I gave my word of honor na pang-usapan na to, parang nag-blood compact tayo. Ano nangyari? The moment they gave up their positions, sila Danny Lim, sila Abe Purganan, tsaka yung mga ibang opisyal, ayoko na sabihin, baka may endorse si Galvez nandyan, bumalik sa barracks, tapos nun, pagdating doon, kulong lahat. Tapos doon, in a few days, January, nung sumunod na taon, 1990, dinisband ang Ranger Regiment. Government did not pursue yung kung ano yung napag-usapan. Kaya nga, nung 2004, nung Trillanes gusto kong pumunta doon. Gusto ko lang sabihin, doon sa usapan nila doon, sa Oakwood, gusto kong puntahan. I-video ninyo. Kasi, wala Pagka hindi naka-video, walang katibayan Kung ano yung pinag-usapan, naka-closed door. So sa amin, sa Intercon, yung usapan namin, pati yung mga namatay na sundalo, bibigyan ng benefits yung pamilya. Wala Kaya nga nung nag-file ako ng resignation, 1995 kay General Enrile, sinabi ko lahat yun sa kanya. Pinamukha ko kay General Enrile lahat sa kanya yun. Di bali sir, nag-chief of staff ka naman at the expense of the Ranger Regiment. Kaya sabi sa akin, gago. Nag-resign ako. Nagalit ako talaga kasi sabi ko, mali yan. When the Cory government gave their word. Kasi ang usapan nun, anything but Cory Aquino. Yun yung parameters namin. Anything but Cory Aquino. Anything under the sun. Gusto mong bigyan sila ng pera, pwede. Magbibigay ang gobyerno ng pera. Sige, happy forever in the beach, in the sun. Yan, ganyan kayo. Pera. 1 million. Pwede. Anything under the sun nga okay, tapos nun, ang mga lumitaw, benefits, hindi disband ng Ranger Regiment, walang makulong. Aako lang si Colonel Galvez, yung class 71. Ano nangyari? Wala, kinulong lahat. Kaya nga, pikang-pika ako doon. Pag-negotiate ng gobyerno, ginamit ako ng gobyerno para makapasok doon sa Makati kasi kilala ko ng mga tao doon. Ako naman, ayaw ko magkaroon ng civil war. Ngayon, sa inyo, na nagsasabi ng military junta, hindi siguro pwede yung pwede, ibig sabihin, pwede military junta kung gugustuhin ninyo, pero baka pagsisihan ninyo. Kasi pagka military ang nakaupo dyan at hindi mo maiwasan, makurap yung mga general, kasi nga sa dahil ng pera, yung mga politiko nga natin nakukurap So, kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.